Isang linggo na ang nakalilipas nang maiulat na nawawala ang isang negosyanteng babae na si Jolibel. May dala raw itong 800,000 pesos. Siya ay naiulat na nawawala sa Katiklan, Malay, Aklan. Kagabi sa bangkiruhan sa Altabas, Aklan, may isang babae ang humingi ng tulong sa mga residente bandang 2:00 ng madaling araw. Ang mga pulis agad naman na rumisponde at kinuha ang babae. Si Jolibel na nga ba ito? Good morning, Altabas. Dito tayo sa Altabas. Hi ma'am, good morning. Ano daw nangyari kay Mrs. mo? Nakita na? Sabi ni Sir, ginapos po. Ginapos siya? May packing tip po. Ha? Naka-packing tip po. Saan? Yan po kay Sir, sabi po Sir. Saan nila nakita si Jolibel? Dito do sa Altabas Sir, dyan po. Hmm. May duman po Sir na naghihingi po ng tulong kaya pumunta sila dito Sir. Kung ginapos siya, ilang araw siya dito? Hindi ko alam Sir. Oo. Nakausap niyo siya? Nakausap mo na siya? Hindi po Sir, nagpapahinga daw sabi niya Sir. Katatapos na imbestigahan po. Iniimbestigahan. Tapos yan sabi niya Sir, naka-packing tip daw yun po Sir. Oh. Tapos mga book niya daw ginupit-gupit tapos may pasa. Grabe nangyari pala. Sir. Mula sa Katiklan, ano kayo nangyari? Pero as of now, hindi pa kayo nakausap dalawa. Hindi po kasi. Nagpapahinga pa daw sabi ni Sir, maya daw. Oo. Sino nag-inform sa iyo? Sino? Tumatawag sila, Sir, 36 miss call na hindi ko nasagot po. Sino? Dito po. Nagpa-blatter ka rin dito? Oo, nagpa-blatter po ako dito, Sir. Kailan? Nung gabi, Sir, na may nagsabi na may babaeng palakad-lakad po, dito ang diretso namin agad. So, iniwan ko po ang number ko po dyan. Tapos, nung madaling araw, natawag po sila, 36 miss call, hindi ko lang nasagot. Tapos, itong Genesis na ito, tumawag din sa akin. Saktong gising ko, kukontakin ko sana sila, Genesis ang tumawag sa akin. Kaya sabi sibat pa ako agad pumunta dito. Tapos, tumawag ka kay mami mo? Opo, bago ako magalis doon, tinawagan ko muna sila bago ako nagpunta dito po. Sige, hintayin lang natin kung ano talaga nangyari, no? Nandyan na si mami mo. May packing tip daw. Pero paano, bakit, siya, kinidnap? Hindi ko may makasabi packing tape, siya. ano? Naka-concert eh. Sige. Thank you, God. Sino may gloves. Sino yung tricycle driver kaya po yan nga naarkila niya? Hindi ko po alam sir kasi tinanong ko kanina dun sa sir kung yung nagatid hindi daw. Iba? Mag-asawa daw. May initial info kasi sa loob na kagabi pa lang may humingi ng saklolo dito sa PNP. Dahil kaninang madaling araw siguro ito, may isang restaurant doon sa may tulay banda. Opo. Yun ang humingi ng tulong pala dito. Nakita daw nila si Mrs. mo. Opo. Pero hindi pa nila ikaw pinakwento sa Mrs. mo. Hindi pa sir, pero nung bago ko nagpunta sir, kinausap ko sa cellphone. Sabi, Pasundin mo na ako dito. yun ang sabi sa Opo. iyo. Kaya sibat ako, bago ko magalis dito, tinawagan Anong ko oras muna ka sila. natawagan? 4:13 yata. So madaling araw nga. Opo. Sibat, bago ako nagpunta dito sir, tinawagan ko mga si Binan para sumunod sila. Nakasingle naman ako sir. Oo. Ang importante nandito na si Opo Mrs. sir, mo. buhay po sir. Buhay. Oo. Sige. Hindi pa lang kasi namin makausap. Salamat
Nang mga oras na yun, hindi pa makausap ang biktimang si Jolibel. Kaya nagdesisyon ang mga pulis na puntahan muna ang lugar kung saan siya nakita at humingi ng tulong. Isinama ng mga pulis ang pamilya ni Jolibel. Ayon sa mga residente, natutulog raw sila bandang alas 2 ng madaling araw nang marinig ang sumisigaw na isang babae. Humihingi ito ng tulong. Mo na si Babaw. Aho. Tapos ay ging tinutanan na mo na banana. Hindi man nakamukadlok ako. Ay Tagalog mataron ha. Tagalog. Oo. Tagalog kasi sila eh, para maintindihan niya ba? Ano nangyari pa daw po? Ay, wag daw kaming matakot kasi daw nang kinidnap daw siya. Tapos, hindi daw niya alam na nasa tricycle na siya nakatulog. Tapos may piring na yung mata niya, nakatali yung mga paa niya. Tapos marami siyang kinuwento kasi hindi naman kami masyado na naniwala sa mga sinasabi niya. Kasi siyempre, nag-aalangan kami, hindi namin alam mamaya kung masamang tao. Ayun, basta sabi niya, wag kayong matakot, tulungan mo lang ako kasi sabi niya, tumawag kayo ng pulis. Ayun, tinawag namin yung anak ko kasi naka-duty rin. Sabi namin, tawagan yung police station. Ayun, tumawag siya. Tapos ayun, hinintay namin dumating dito. Saka namin siya binigay sa kanila. Ay, hindi po. Kasi nagmamakaawa na siya na tulungan talaga siya. Tapos nagsasabi siya na may video nga doon, binidyoan ng anak ko yung habang nagkukwento siya na may pera daw siyang 850,000 na kinuha yung bag niya, yung cellphone niya kinukuha yung password kasi gusto niya buksan. Sabi daw niya, tanggalin yung piring kasi para maano niya yung password, ay ayaw naman, kaya ginupitan daw siya. Kaya sabi namin, baka totoo na to. Kaya ayun, kaya yung buhok niya, ibang-iba, tapos nagkukwento yung asawa niya, sabi niya nakita daw niya sa YouTube. Kaya kanina umaga, inahanap talaga namin sa YouTube. Ayun, nakita rin ng anak ko sa YouTube. Yun, naabutan yung tinitingnan namin. Yun. Kaya sabi namin, talagang kawawa naman yun. So kanina lang ninyo nalaman na siya yung pinost namin na pinaghahanap po. Kagabi, yung asawa niya, nagkwento, kahapon daw nakita niya, 4 days na daw na nawawala, na nanawagan. Kasi kami, hindi naman kami masyado nanonood sa mga YouTube. Tapos yung nagkwento siya na ganito, ganyan, sabi niya, parang siya. Pero matagal pa kami doon naniwala kasi siyempre, alam mo naman sa panahon ngayon, oo. Anong oras yan, ma'am? 2 o'clock ng madaling araw. Oo. Eh, siyempre maliwanag dito, may solar, di ba? Ay, sabi, Nakagapos ba siya? natanggal na yung gapos sa kamay niya, sa kasapaan niya. Tapos yung, di ba, may piring pa siya, naka-packing tape kasi siya eh. Nandito, nagkakabitan pa yung, packing tape. Oo. Tapos sabi niya, may matada daw siyang, humingi siya ng tulong. Hindi naman daw siya tinulungan. Tapos ayun, pagka niya, tumakbo siya papunta dito. Pagdating daw niya dyan, nagsisigaw siya na humihingi ng tulong. Ay kaso yung asawa ko saka yung asawa niya, pinakikinggan lang muna. Kasi hindi natin alam, umiiyak siya. Nandito na rin yung asawa niya kanina. Hindi, yung asawa niya, yung asawa niya, saka yung asawa ko. Ito, yung una-unang umakyat sa taas. Asma no? Sige lang. Sige tayo kunjo. Siyempre, higa ako ay siyempre, narinig ko, ay lumabas ako. Saka sabay kami lumabas din ng asawa niya. Ay, yun, pinunta namin. Nagsigaw siya, Oo, hingi ng tulong. Sabi,
tawag daw kayo ng pulis. Sabi niya ay hold up daw siya. Yun, at tapos yung anak ko ay wala naman sigurong number sa ay sa Police. kay yung ang niya ang siyota ay may number doon. May hiningi niya tapos tinawagan yung pulis. Yun. Tapos, Yung anak ko may video doon. Sana. Oh. Sige. anong naisip niyo kagabi? Kasi sabi ng anak ko, kailangan natin may proof tayo na magpatunay. Kasi iwasan din natin yung mga scam o ano ba. Mamaya kung ano lang yon o disgrasya pa kami dito. Kasi sa panahon niya yun, alam niyo na yan. Akala niyo pa Oo. Kaya nung bandang huli na nagkukwento na siya ng kwento, nakikita na namin yung takot sa mukha niya. Tapos binigyan siya ng tubig ni Connie. Tapos yon basta nakikiusap na lang siya, tulungan siya. Andito sa anak ko, sinasin yon. Problema po, yung van matagal pa nga alis. Naghihintay po yung asawa ko. May lumapit po na lalaki sa akin. Ang sabi niya, kilala niya daw po kasi lagi daw po siya sa Nubansya. Ako ginano Tapos nakikita Bay- niya din baybayan daw po ako sa Sambiray. Nag-usap pa po kami ng renta kung magkano. Ang sabi niya, 2,500 daw. Sabi ko, kung pwede, 2,000 lang. Tapos hindi ko na po alam, nakatulog na po ako. Paggising ko po, nakatali na ako. Basta naririnig ko na lang, hindi ko po alam kung mag-asawa sila, babae at lalaki po nag-uusap. Tapos yung cellphone ko po, hinihingi niya yung password. Sabi ko, tanggalin po yung walang mata ko, piring. Kasi para makita ko din kung sino sila. Ayaw po nila. Sabi, isulat ko lang daw sa papel. Tapos ayaw ko po talaga. Yung babae, ginumit-gumit yung po. Ay yung asawa mo saan sa Makato ngayon? Hindi ko po alam kung nasa na sila. Sigurado po, hinahanap na nila ako. Pati po yung pamilya ko sa Mindoro. Alam kong hinahanap na. Sa Mindoro yung asawa mo? Hindi po, iniwanan ko po siya sa Makato. Sa istakan po ng baboy namin. Sa Makato kayo yung asawa mo? Hindi ko po alam kung nandun siya. Puntahan daw muna natin yung site. Oo. Puntahan daw natin, sabi ng mga pulis, yung lugar na sinasabi. Thank you sa inyo na kung saan daw iniwan ng allegedly ng kumidnap itong si Jolibel. Yan na. Diretso tayo doon sa unahan. Ay, malikot pala. Dito siguro. Yan. Area. Wala talagang makakakita sa kanya po. Ano, dito daw sir na dito raw siya hinold up?
Hindi, dito sa ano, Na- binaba. Binaba? Na conscious ba? Ah. Pagkagising niya, dito na siya. Dito na. Kasi may piling yung matay niya. Kaya siguro binaba. Pero ilang araw na bago siya nagkaroon ng i-drop dito? Ang sabi niya, dito lang siya na alipungatan ba? Nalimpungatan, Oo. anuhan ng malay. Namalay, oh. Grabe highway na ito. Wala talaga makakakita sir Doon man, dito. oh, may iwag. May ilaw ha. Walang CCTV na dito sa area na ito. Ito yung problema natin sir, no? Sa salaysay ni Jolibel sa ating mga kapulisan, dito nga yung Altabas PNP Patrol at yung investigator nila at yung pamilya nanay ni Jolibel. At ayon dito sa information na binigay ni Jolibel mula sa Katiklan, pagdating daw sa paggaling sa Katiklan, paghatid niya galing sa Katiklan, paghatid niya dito sa kanyang yaya at sa mga anak ay nag-arkila ng tricycle. Tapos while doon sa tricycle papunta sa Makato ay bigla raw siya nawala na ng malay, no? At sinasabi na dito na daw siya sa lugar na ito nagkaroon ng malay at nawawala na yung kanyang dalang mga pera. So mula dito, yung mga na-interview natin doon kanina sa may Tulay banda, mayroong bahay po doon na humingi siya ng tulong. Pero kaninang madaling araw na daw yon, alas 2 ng madaling araw, may video po binigay sa atin ng mga residente na hiningan niya ng tulong. At ito ang kanyang mga video na pinasa sa atin. At kanina rin na interview din natin sila doon. Humihingi ng tulong na hold up daw siya, no? Under investigation pa ng ating Altabas Police Station ang buong statement niya. Hindi pa natin nakausap ng personal at ng kanyang pamilya si Jolibel, bagamat nandoon na siya sa loob ng police station, nagpapahinga po, natutulog po sa kasalukuyan. So binigyan muna siya ng time ng ating mga kapulisan na makapagpahinga ng husto dahil sa ilang araw na, no? Na nawawala siya. So kumusta siya, paano siya kumain, no? Sa loob ng ilang days na tayo ngayon, 1 week, no? 1 week na talaga exactly kahapon. Na ilang days kahapon ay pang ilang days siya nawala? Kailan Martes na wala, Martes din kahapon. Martes. So 1 week kahapon, ika 1 week. So ang mga tanong po ay ika 1 week kahapon, tapos kaninang madaling araw lang siya na alimpungatan o nagbalik sa kanyang malay at saka doon siya nagtatakbo sa mga residente doon na nakausap naman natin kanina, mami, na sinabi na siya ay nagsumbong sa mga tao na humingi siya ng police assistance dahil siya ay na-hold up. So yun po ang latest na ano. Mami, ano ang pakiramdam ninyo ngayon na eto na, finally nakita na tong si Ma'am Jolibel, yung anak niyo po? Ay talagang sobrang saya na at talagang makakapiling na namin yung anak namin at ngayon pa lang po yung nagpapasalamat na ako ng maraming sa mga tumutulong sa akin na talagang hindi nila ako iniiwan hanggat hindi natatapos aring aming malaking problema na ari. Salamat po ng marami. Opo. Kasi marami rin may nagko-comment rin na ano ba tinutulong diyan ni pobreng vlogger sa paghahanap, kasi hindi nila nakikita na halos most of the time sinasamahan natin sila sa mga police station kung saan man, di ba po? Opo, lahat po ng lakad namin sila po ang tulong at alalay sa amin. Mula day 1, wala pa sila dito. Sinuid na natin kasama ang mga PNP na chinecheck ang mga CCTV like sa Katiklan Police Station,
So mga 1 hour din na biyahe mula sa may Makato kung saan sila unang huling nakita, no? Huling naghotel. And then mula naman doon hanggang point to point nga ito. Altabas, last town po ito ng Aklan. Kung pupunta ka ng Iloilo. Tapos yung Katiklan naman doon yung papunta kang Mindoro. So at tayo ay natutuwa dahil may development na nakita na siya. Ang mahalaga, mami, buhay siya. Buhay siya. Yun po ang pinakamahalaga sa buhay niya. Ang naibalik sa amin ang buhay. Pero hindi pa ho namin hawak kasi pinapagpahinga siya ng mga pulis. Opo. Oo. So maya-maya pagbalik namin baka makausap na po ninyo pagbalik natin doon. Natutulog daw po kasi. Sige po, salamat sa inyong lahat, pati doon sa mga nag-share ng video, ng panawagan. So nagkaroon ng awareness sa mga tao at yun ang isang malaking tulong siguro ng social media at ng mga tao dito sa atin sa Aklan. Matapos na mapuntahan ng pamilya at ng mga pulis ang sinasabing lugar ni Jolibel, bumalik na kami sa Altabas Police Station kung saan nakausap na nila at ng kanyang pamilya ang biktimang si Jolibel. Hindi kita binabayan, ma. Tanungin mo sila, hindi kita binabayan. Yun ang isang pagkakamali mo rin. Nag-chat naman ako sa'yo, ma, na umaga ka na. Kita lang pera. Nagpaumaga ka na sana. Sabi ko man din sa'yo, huwag mong iwanan mga bata. Magpaumaga ka na kung pwede. Uuwi na, tira. Hindi naman ang tao bilang sa'yo. Mag-asawa raw na-kidnap sa kanya, sabi niya sa video doon sa nakaano. Mag-asawa lang yun. Sige, doon muna tayo sa bahay ni Sir Archie Mandiretsyo bago mapunta ng Malay. Makatapos raw makatanggap ng tawag ang Altabas Police Station bandang 2:00 ng madaling araw ay agad silang rumisponde sa lugar. Tinulungan nila ang biktima. Binigyan nila ng mga pagkain at pinatulog sa kanilang himpilan. At dahil sa Makato at Katiklan nagumpisa ang istorya ng pagkawala ni Jolibel, inirefer kami ng Altabas Police Station sa Makato. Pagdating sa Makato, kinausap sila ng mga pulis at inirefer naman kami sa Katiklan dahil doon raw nagumpisa ang ulat na nawawala si Jolibel. Pagdating naman sa Katiklan Police Station, inasikaso nila ang pamilya ni Jolibel. Kinunan siya ng dagdag na mga pahayag. Dito na rin nagkaroon ng pagkakataon na makaligo ang biktima at makapagbihis. Pagkatapos na makuna ng pahayag ng PNP, ang biktima ay dito na kami pinaunlakan ng eksklusibong panayam. Galing po yun ng Capiz. Galing kayo ka ng Capiz noon eh. Opo, 700 po lahat yung pera na dala ko. Tapos yung asawa ko po, nag-remit sa akin ng 209,000. Naging 900 na. Opo, pero nabawasan po yun kasi nagpadala po ako ng pera doon sa Romblon, yung utang po namin doon sa may-ari ng baboy na kinarga namin. Ngayon, yung binandel ko po na pera, ibinalik ko yung iba kay mister kasi sobra doon sa bundle ng yung 75,000 lang, hindi siya kompleto ng 100. Sabi ko, hawakan mo kasi pag may bumili ng litsunin, idagdag mo siya. Okay. Tapos yun, iniwanan ko na po. Umuwi po ako doon sa hotel na pinagdalan ko sa mga anak ko galing Capiz. Tapos noong ihahatid ko na po sila, Sakay kayo ng tricycle. Di pa po, bumalik pa po ako ng stockyard, galing hotel. Yung pera po, iniiwan ko kay mister. Okay, iwan mo sana. Opo, Kasi mayroon pero ang sabi ko, sumama ka muna sa akin, ihatid natin yung mga bata. Sabi niya, paano kaya may mga baboy pa tayo, walang mag-iintindi. Correct. Kasi yung
pinsan niyan po na galing Pangasinan, hindi na po talaga tumutulong. Nandun lang po talaga sa truck, saka yung driver. Inisip niya, wala siyang pag-iiwanan. Kaya kailangan siya talaga. Po. Tapos sabi ko, sige, yung pera, iwanan mo. Hindi niya po, takot po siya, kasi yung asawa ko, takot po talagang mag-awak ng pera yan. Hindi po talaga siya nag-awak ng pera. Kasi pag nag-awak po siya ng pera, pag humingi po yung mga tauhan, Bigay. nagbibigay po pang bear house, pang ganun. Kaya natatakot na po siya kasi minsan nag-aaway na kami. Dahil yung perang nire-recover namin, ang laki. Yan po, hindi niya po inuwan Hindi siya sa humahawak akin. ng pera. Hindi po talaga. Sa'yo lahat. Opo. Malaman mo mga exact amount talaga. Nasa 800 something na. 50 po. 850,000. Nabawasan lang po yon nung ng 10,000 na binukod ko na pampamasahe at Nila, ng opo, anak at mo. budget po niya kasi binigyan ko po siya ng 4,000 yung anak ko, tapos kumain po kami, tapos yung pamasahe nila nakabukod na po yun dun sa belt bag ko. Yun, dun ko na yun ninuhugot. Tapos yung cash, hindi naman... Sa belt bag mo na yan? Opo, pero hindi ako po nagsushowin na may pera ako. Kasi simple lang Sinipilit po mo ako. yung panggasto eh. Yun lang. Ngayon, sino ba naghanap ng tricycle na markilan sakyan mula Makato to Katiklan? Yung tricycle po na nirent ko, lagi ko pong nasasakyan yun kasi kapag bumibili po ako ng merienda ng bata, nung dinala ko po sa hotel tapos dun ako sa istakan, nasasakyan ko na po yun. Ngayon, hiningi ko po yung contact number kasi ang sabi ko, kuya, kasi yung anak ko, ito po, yung mahiluhin siya sa van o kaya sa series. Kaya sabi ko, anak, mag-tricycle na lang tayo. Kinontak ko po yung tricycle driver. Ang sabi ko, kuya, baka gusto mong maghatid ng Katiklan. Tapos yun, nag-usap po kami sa pabayaran. Kaya nag-tricycle po kami. Magkano ang bayad? 2,000 po yung binayad ko. So, Pero yung tricycle driver po na yon, hindi na po kami nahintay kasi 1 AM pa po ang sakay nila ng barko. Hindi ko po bumalik talaga. na siya. Opo, Anong hindi. oras kayo umalis na Kamakato anong araw niyan? Ng Lunes? Nung hapon po siguro mga around 5 PM na po. 5 o'clock na pala. Opo. So, mga ilang oras ang takbo ng tricycle papuntang Natagalan na po kami ng ano kayo dumating dito sa Katiklan? na medyo natagalan na late po kami, hindi nakaabot ng 8 PM kasi na-flat po yung tricycle nung driver. Pinabulkanize ko po, kaya hindi sila nakaabot sa 8 PM na trip. Pero kung Wala na nakaabot po, siguro malamang nakabalik po ako ng mas Maaga. maaga. So ngayon, itong anak mo, nahatid mo na sa barko, mga anong oras na yan? 1 AM ko po sila nahatid hanggang doon po sa waiting area. Kasi nakita pa yun sa CCTV na hinatid mo talaga doon sa waiting area. Di pa po ako umalis nun sa loob. Tinignan ko pa po sila hanggang Hanggang makasakay. makasakay. Dun At sa barko. nakaalis ba yung barko bago ka umalis din? Hindi po. Mas Nasa nauna taas na po sila. akong umalis kasi yung alis ko po parang mga 2 AM pass na po kasi nagmamadali ako kasi yung buyer ng lechonin pipick up doon. Kasi isip mo doon sa yard nyo eh. Opo. Si Mr. po kasi hindi po nagdidesisyon niya na hindi ako Wala kang nagdidesisyon. desisyon. Opo. Kasi Okay. lahat po ng transaksyon akin, mula sa buyer, mula sa pag-dispose. Sa'yo. Okay, balikan natin. Ngayon, pagbaba mo, mga anong oras pagbaba mo ng barko at pababa ka na dito sa pier, anong oras na yan? Hindi po ako sumakay ng barko. Hindi, Yung- pagbaba mo galing barko sa natin mo mga anak mo. Hindi po ako pumasok. Hanggang kasi- terminal lang yan sila eh. Terminal Opo, lang. Hanggang terminal lang. From terminal bumaba ka na. Mga 1 o'clock. Oh. Mga kwan pa po siguro 1 AM pass po kasi matagal pa po akong naghintay sa kanila na sinilip ko pa po sila. Nakita kasi sa CCTV at may time yun. Alas 2:18. So, pumasok ka sa panik. 7-Eleven. Hindi pa po ako pumasok noon. Nagpabalik-balik pa po ako. Oo, parang nakita ka doon. Opo. Tapos pero nauna ko pong kausapin yung series. Mm. Yung series, 3 AM pa daw aalis. Kaya
doon po ako muna pumunta sa van. Tapos ang sabi nung van sa akin, sabi nila, mga 4 a.m. pa kasi wala pang pasahero, maghihintay pa. Ngayon, para maghihintay na po ako ng alis kung maalin yung mauna doon. Correct. Ngayon po, pumunta ko ng 7-Eleven. Tapos pagpunta ko doon, pagbalik ko, tinawag na po ako nung tricycle driver doon sa likod ng van. Sabi niya po sa akin, sabi niya, "Te, baka gusto mong mag-rent ng tricycle." Siya ang approach niyo? Opo, nung una po, hindi po ako. Sabi ko, hindi na kuya, okay lang. Sabi ko, okay na. Tapos, Aklanon o tinagalogan na niya? Tagalog po yung pagkikipag-usap niya sa akin eh. Tapos nung time na hindi po ako sumakay, bumalik po ulit ako doon. Bumili po ulit ako nung may binili po ako na itlog at tubig dun sa kabilang tindahan. Tapos pagbalik ko po doon, pagbalik ko doon sa may likod ng van, kinausap po ulit ako. Nung taon niya, nung driver niya? Sabi niya, "Te, huwag kang kabahan kasi kilala kita doon sa Sampiray Port. Nagbababa ka ng baboy doon." Sabi niya po, nagbabantay ako doon. Yun po ang pagkasabi ng tricycle driver. Tapos pagkasabi po niyang ganun, hindi ko pa po siya in-approach ng maayos. Tapos naisip ko yung transaction ko ng baboy. Ang talagang isip mo kasi inyo kasi. Tapos? Kasi yung lechonin po, kasi hindi po talaga siya pwedeng pang-stock. Kailangan i-dispose na Dispose agad. agad. Kasi yung lechonin po, mahina ang recovery. Tapos dapat makabalik po kami ng Romblon nung kinabukasan ng 3 p.m. last trip po. Kaya nagmadali din ako. Tapos kaya naisip ko kapag hinintay ko yung van o kaya yung series, hindi ako makakarating ng maaga. Kasi pag hindi ko po na-deal yung lechonin nung time na yun, wala na po kukuha kasi medyo tumambang po yung deliver ng baboy sa Kalibo. Okay. In short, sumakay ka na sa kanya. Opo, sumakay na po. Magkano ang inyong kwan? Nung una po, nakipag-negotiate pa siya na 2.5. Okay. Sabi ko, mahal kuya, kasi yung nirenta ko na isa kanina, 2,000 lang yung binayad ko. Sabi niya, okay na yun ate. Okay na yun. Saan ka kumanang pera sa bill bag mo? Doon po sa nakaseparate. Pero hindi niya kinakita na maraming laman. Hindi po. Hindi ka nagbukas na makita ng isang driver. Okay. Kasi hindi pa naman po ako nagbabayad sa kanya eh. Kasi ang bala ko po, pag Dito na. bumaba ako, saka pa po Babayad. ako magbabayad sa kanya. Okay. In short, nakasakay ka mga past 2 a.m. na yon. Opo. Ng Martes na yon. Po. Tapos nagkukontak na po ako sa asawa ko. Hindi na po lahat sila sumasagot. Tama yung sinabi ni Rickson na may chat ka or text ka sa niya or miss call, hindi nagsumasagot kasi natulog na siguro si Rickson. Lahat po sila. Pati Wala, lahat. yung kapatid niya, yung kargador ko, yung may-ari ng stockyard. Hindi na makontak. Hindi po sila sumasagot. Tapos nung nakailang tawag na po ako kay Mister, Wala pa rin. nag-pretend na po ako na may kausap ako sa cellphone. While na tumatakbo yung tricycle. Po kasi yung driver, kinakausap ko, hindi na po siya nakikipagkwentuhan talaga sa akin. Bilis ng takbo. Opo. Mula dito Katiklan, tuloy-tuloy kayo pa. Opo. Hindi na kayo dumaan ng mga sambiray na yan. Wala. Tuloy na from Katiklan. Dito kayo dumaan. Pero Pag nung ganun. time po na yun, inaantok na talaga ako kasi sobrang pagod na po dahil galing pa po akong Rojas Capiz. Nung Siyempre, time ang na layong biyahe. yun, Oo. parang 2 days pa akong galing Capiz eh, kasi nung isang araw, Pagodin. pagbalik ko, sinundo ko na yung mga anak ko. Tapos pagdating ko po ng Makato, nag-dispose pa po ako ng baboy uli kasi ako yung may transaksyon. Kaya pagod. Opo. Okay, Pagdating now. ko, Oo. ini-hotel ko po muna kasi nag-chat po ako, tumawag po ako kina Sir Kevin dito sa Katiklan, kina Sir Joseph yung sa bae na kontak ko. Sabi ko, sir, kay Sir Joseph, sir, anong oras po ng alis ng Montenegro? Sabi niya, 8, ma'am. Sabi niya, sige sir, booking mo ko kasi dyan lang po ako nagpapabooking sa kanila. Tapos yun po, hindi na po kami nakaabot ng 8 p.m. Okay po, hindi nag-abot. Okay. Now,
mabilis ang takbo ng tricycle mula Katiklan. Saan ka na-approach o saan ka nakaba? Nung nalobat na po yung cellphone ko, 4% na lang kasi yun. Nung time na nakikipag-communicate, chinat ko po yung asawa ko. Nasagot? Sabi ko, Nasagot siya. 4% na lang yung cellphone ko, sunduin. Ano ba, susunduin mo ba ako? Hindi para alam ko, para maglalakad na ako, papuntang motel. Hindi po talaga siya nagre-reply. Hanggang sa part na po ng yung arko ng Nabas, antok na po talaga ako doon. Yung time na yun na po, nakatulog na po ako. Tapos nalimpungatan po ako doon na sa may tanggalan na may May arko din doon, may mga karatula din doon na Lisbito, Tangalan. Tapos hindi ko na po alam kung nakatulog na po kasi sobrang pagod na talaga ako, sir. Pero yung bed bag naman, yakap-yakap ko naman po yun. Okay. Tapos yung binili ko po sa 7-Eleven, nakapatong din yun. Parang pinakakuan ko po na nakayakap akong ganun. Pagka-idlit po. Tapos pag-gising ko yun, May babae na daw. May babae na, sabi mo. yung babae po, parang siya yung siya nagpapatakbo dun sa kanila. Parang siya yung nagpakuan sa akin. Parang siya yung nagtutorture. Yan po yung... Sa tricycle ka pa noon, hindi na. Wala na po. Doon na po Parang bahay na. Doon na po ako nagising sa parang bahay na. Wala ka tanong naramdaman na parang o baka may mga na-spray sa'yo na para Hindi, papanto. nung nagising na po ako, may packing tape na po yung mga kamay Kamay ko, yung kulay brown, pati paa. Tapos may ko na po, Feeling ka na? opo. Tapos yung bibig ko, may binilot na packing tape na nakatali. Yun na po. Tapos nung gising ko na yon, pumasok na po yung babae. Oo, tapos. Sabi niya yung password daw ng cellphone ko. Hindi ko po alam kung... Ay, lubat naman yung cellphone mo. Ano, Opo. ano daw niya? Pero nung pinipilit niya po na i-open ko yung password, mayroon na po siyang charge. Tapos yung mainit po na tinanampi sa akin, hindi ko po alam kung saan niya sinasaksak kasi kuryente doon eh. Walang ilaw, walang kwan. Sa may mainit po siya na sinasaksak na parang tinatap, hindi ko po alam kung Kasi pag battery. kailangan pinipilit niyang buksan yung password mo, kung di ka payag, pinapasok ka, parang ganon. Hindi pa po niya ako pinapasok. Yung time na yung password ng cellphone ko, ayaw ko po talagang ibigay. Sabi ko, tanggalin mo yung PIN ko. Kasi Para buksan. ang pinakakuan ko na din po para makita ko kung sino siya. Tapos nung ino-open, yung pinapa-open niya, ayaw ko po talaga na ibigay. Yunubit ko. Kinupit yung buhok mo. Yung cellphone mo, ate, nasaan ngayon po? Kinuha ba nila? Nandun na po sa kanila lahat. Alam ko, kapit pa rin nila yun. Ano sinasabi nila na ano bang narinig ng usapan nila? Hindi ko na po maintindihan kasi Siya, klaro yung na. salita po nila, yung babae lang po, ang naintindihan ko lang po nung nagising po kasi ako na walang tali yung bibig ko. Kasi pag may ini-spray po sila sa akin na parang nasa maliit na lagayan, Nahihilo ka naman? Opo, nakakatulog ako. Nung isip ko po na wala nang akong kwan sa bibig, nagsisigaw po ako. Tapos parang walang pakialam yung babae na kung may makarinig sa akin o wala. Parang okay lang sa kanya. Sabi niya, tumahimik ka kung ayaw mong saksakin kita ng gunting. Yun po yung anong babae. Tapos ang inisip ko na lang po yung mga anak ko. Kaya Ito na sa mga anak mo. pinilit ko na lang po. So, ibig sabihin mula Martes ng madaling araw o madaling araw na hanggang kanina, mag-ilang bisis ka nagising? Nagigising naman po ako pero hindi ko na po alam yung oras, yung araw, kung ilang araw kasi ang pinagbabatayan ko na lang po yung araw at dilim. Yun na lang po pinagbabatayan. Yung kubo na sinasabi mo, lilipat-lipat ka ba nila? Hindi po, kasi yung kubo naman parang may pinakakawang sa taas Oo. na doon sumisinag, tapos yung kawayan na pinitpit, yun lang po yung magpaganon. Kaya Hindi mo makikita. na marinig ang sa labas doon kung may maraming Naririnig tao. ko po, nag-uusap sila, pero ang pumapasok lang po talaga yung babae, yung mataba. Babae lang talaga sa'yo. Opo, Yung driver na kausap mo, na transaksyon mo, hindi ko na po hindi ulit mo nakita. Hindi ko na po ulit nakita.
Pero hindi mo narinig sa labas doon pag andun pa siya. Nandun po sila, Nandun. nag-uusap, may kasama pa po. Hindi ko po alam kung Mga ilang tao? tatlo sila, basta apat, tatlo, ganun po. So mula noon, nakapiring ka na pa rin, hindi ka pa rin Hindi na po, kinukuha. nung tinanggal na nung babae yung piring ko kasi nagalit na po sa akin dahil yung password ng cellphone ayaw ko Phone talaga? ibigay. Opo, Okay. doon niya tinanggal. Sabi niya sa akin, makulit ka sa akin kita ng gunting. Nung pagtanggal niya na po ng nakuha ng mata ko, hindi niya na po ako nilagyan. Ano yung pistawil na binigay sa mata Hindi mo? po, parang siyang tela na itim na Itim. kinatali. Higpit talaga pagkalagay. Pero ang tingin ko po sa kanila, may gagawin pa pong Masama. Kasi kung pira yung talaga ang planong kunin nila, pwede ka naman nila pakawalan ka agad ng gabi na yun, yung madaling araw yan, di ba? Ano po yung dinidemand sa inyo? Ano ang hinihingi sa iyo ng wala naman suspect? po silang dinidiman. Basta ang ginagawa lang po nila yung nandun lang po, parang yung cash lang po. Tapos, pero hindi pa nila ako pinapakawalan. Kumbaga, parang nag-decide pa sila kung ano. Kasi nung time na yon naririnig ko na parang nag-aaway-away pa sila. Kasi hindi ko naintindihan. Pero yung salitaan nila, para silang nag-aaway. Hanggang sa pumasok yung babae. Sabi po sa akin, pasalamat daw po ako. Kasi bubuhay ka. Binuhay ka nila, parang ganon. Hindi naman. Itong mga suspect na ito, kung nakita mo yung babae, sabi mo na itsurahan mo, ano, naging customer ba ninyo? Naging... Hindi ko po matandaan yung babae, pero pag makikita ko po siya, matatandaan ko po siya yung babae. Oo, tapos, hindi mo na alam talaga kung ano nangyayari ng mga oras na yan. Nung time po na yon na last, pinapakain po nila ako, hindi talaga ako kumain, kaya umiinom na lang po ako ng tubig. Tapos nung time po na yun, may dumating na sasakyan, yun ang rinig ko, 4 wheels. Tapos doon na po, parang inisprayan na nila ako, doon na. Nawalan na po ako ng kuwan na nagising na po ako sa... Pinapakain ka din nila. Opo, pero hindi po ako kumakain. Kasi Simula natatawag. nung Doris na hindi ka nakatikim ng kanin. Tubig lang po. Tubig lang. Opo. Bakit masakit yung mga katawan mo? Bakit binubugbog ka ba? Oh, yung babae lang kaya yung pantalon ko po puro dugo. Hanggang sa ganito kasi yung pagtadyak nung babae. Tinatadya ka talaga ng babae? Isang beses lang po yung babae kasi po dinudugo talaga po ako. Pag nakakuan ako, sumabog siguro. Kaya po yung puro dugo. Hindi ko na po alam kung ano. Pero dito po, may mga pasa ako tsaka dito. Hindi mo rin alam niya kung ano saan mo nakuha yung mga pasa. Yung pasok. Yung paso na yan. Yung pasok. Sa katawan wala kang paso niya nasa may kan mo. Pasa lang po dito tsaka dito. Yung pasa ako sa ganito. So wala kang narinig sa kanila na baka ipatubos ka. Hindi ko po Wala na. maintindihan yung usapan talaga nila. Ay, baka may mga ganong transaksyon kasi hindi mo lang maintindihan, parang ganon. Hindi ko po maintindihan mga usapan nila. Kasi hindi ko po alam yung salita nila kung Bisaya o ano. Sa mga oras Pero na yan. yung salita po nila, yung mga kumukuha ng baboy sa amin dito sa sa Makato, tsaka yung ahente po, ganun yung Pare-pareho, ang mga- plano oo, talaga. ganun po ang salita nila. Sa mga oras na yan, may kwento pang baka mabuhay o hindi na. Palagay mo. Nung time po na bago pa lang po ako doon, inisip ko po talaga na mamamatay na ako. Nung time na sinabihan po ako nung babae na nung sumigaw po ako, sinabihan niya na pag hindi ako tumigil, sasaksakin na ako ng gunting. Naisip ko po yung mga ano. Dalang buhay ko po, ang tagal ko ng kuwan, ngayon lang ako nakaranas. Matapang po talaga ako. Alam ng pamilya ko yun. Alam ng asawa ko yun. Alam ng mga anak ko yun. Alam nilang matibay ako. Pero nung time na yun, Binigay na yung katawan mo, binigay ng isip mo, parang ganon. time na yun, inisip ko na lang na tumahimik ako, na tiisin ko lahat. Kung bibigyan nila ako ng
mabuhay. Pero nung wala na po ako, inisip na bubuhay nila ako. Ilang beses kang pinasok sa kamay. Ilang beses siya ta? Apat. Hindi ito pa sa kabila. Ang daming plastic. Ito, may marang dito ka. Paano yan? Yung pagtali ng Okay, iskate. okay, Ano niya? Siguro pag magising siya, sa pasukan naman ng spray na yan. Nawala naman ng kanto malay. Hanggang magising, parang ganun ginagawa sa'yo. Ano? Nanuhan yung bunganga niya ng ano eh, para hindi makatawa. Kaya maraming sugar siya sa bibig. Kung hindi tayo magkasabi, pangalawang buhay na ito ng anak mo. Ano? Oo. Talagang Masalamat po tayo dyan, Tas, ha? Sa pangalawang buhay mo na yan. Sino magkasabi na magkita pa kayo muna ni mama mo, ano? Talagang alala-alala yung si Rickson at si mama mo. Inayang po ako sa mga pinaghirapan namin kasi yung pera na yun. Makitain yan, makitain yan, sabi ni I-recover mama. ko pa po yun. Sa ngayon ay tututukan ng Katiklan Malay Police Station, Altavas Police Station ang pangyayari. Laking pasasalamat ng pamilya sa mga kapulisan at sa mga media sa Aklan na hindi sila pinabayaan. Kasama si Kapobreng Arnold de la Cruz at Kapobreng Presi, ganon din ang team ng DYKR. Ako si Kapobreng Archie Hilario ng PV News Online.